All right, hello, good day, and welcome to the Rack and Talk podcast presented by the Hope for Mental Health. So, this podcast is brought to you by the Rotary Club of Downtown Manila, the Rotary Club of RCDM Scholars, presented to you by hashtag Mental Health PH, co presented by the Rotary Club of Valenzuela West. So, hello, everyone. I am Charlene May Canlis, the past president of the Rotary Club of RCDM Scholars, and I'm thrilled to be your host today as we delve into an incredibly important topic that affects us all: mental health. Our episode, Hope for Mental Health, aims to shed light on this vital aspect of our well being, emphasizing the significance of fostering hope, understanding, and support for those navigating mental health challenges. And of course, without further ado, let us enrich our discussion and provide valuable insights because we have a distinguished guest joining us today. And may I do the honors of introducing him to everyone? All right. So he holds a master's in science and health informatics in the University of the Philippines, Manila in 2020. He is an advocate of LGBTQIA plus rights and a theater enthusiast. He's one of the co-founders of Mental Health PH, and now he is currently the executive director of hashtag Mental Health PH, the leading advocate group for mental health in the Philippines. Let us all welcome Mr. Roy O. Dahil Dahil. Ayan. Good afternoon, good evening, or good morning sa inyo kung nasa anong oras niyo man papakinggan yung podcast na ito. Maraming salamat sa Rotaract again sa pag-invite sa amin at sa pagpili sa Mental Health PH para maging partner sa campaign na ito at sa pag-raise ng awareness. I believe ito yung first episode natin na pag-uusapan yung mental health. And napaka-grateful lang din kami na meron tayong mga ganitong klaseng initiatives para mas ma-reach pa natin yung mga, hindi lamang yung mga kabataan, but of course yung lahat ng mga Pilipino at mapag-usapan yung kalagahan ng tinatawag nating mental health or lusog isip. All right. So, thank you so much, Mr. Roy. It's truly an honor na tinanggap mo yung partnership between Rotaract and your organization. It's really a huge help because we know na ang mga kabataan talaga ngayon ang magsisibing boses ng lipunan. And, mental health is really a general, ang lawak talaga ng mental health. So, some people, pag tatanungin mo, akala lang nila pag sinabing mental health, depression, anxiety lang, or stress. Pero, ang lawak pala. So, uumpisahan na natin, Edie, ang usapan natin this afternoon. Alright, Sige. so, pag sinabi bang mental health, ano ba yung pinaka-main concept? Or could you explain it to us further para mas lalong maintindihan ng ating mga viewers na ngayon lang nakarinig or Nakarinig. makakaintindi ng full concept nito? Oo, tama ka dun, Charlene, 'no? Especially lately, napapansin namin 'yan na trend, eh, na 'pag sinasabing mental health, unang pumapasok talaga sa isip ng mga tao, okay, anxiety, okay, depression 'yan. Wala naman akong ganyan kasi wala naman akong sakit. Okay naman ako, hindi naman ako malungkot, hindi naman daw ako nangangamba. So, okey lang, hindi 'yan siya gano'n kahalaga. Pero yung mental health ay hindi lamang, nakaugnay sa tinatawag nating clinical na mga illnesses or yung mga nababanggit parate na depression, anxiety. Yung mental health, yung usapin ng mental health, kasama rin ito yung pagme-maintain ng ating mabuting kalusugan. So, yung World Health Organization or isang halagang body or na pinagkakatiwalaang body, dinedefine nila yung mental health as a state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realizes their abilities, learn well and work well, and contribute to their community. So sinasabi dito na yung mental health ay hindi lamang tungkol sa mga illnesses at hindi lamang tungkol ito sa kawalan ng illnesses. Sinasabi dito na yung mental health ay yung ating kakayanan para mag-cope sa mga stresses ng buhay. Yung mga normal or yung mga typical na mga stresses sa buhay. Kaya natin or nare-realize natin, nagagamit natin yung ating mga abilidad, marunong at nakakapagtrabaho tayo ng maayos, nakakapag-aral kung tayo ay estudyante ng maayos, at nakaka-contribute sa ating komunidad. So, mahalaga na titignan natin yung usapin or yung konsepto ng mental health. Hindi lamang sa isang spectrum na illnesses, but kasama na rin yung spectrum ng wellness. At hindi lamang ito tungkol sa pag-iisip,
tungkol din ito sa iyong emotional, sa iyong psychological, at sa iyong pakikisalamuha sa mga tao or yung tinatawag nating social. So, ganun kalawak yung ating mental health. Kaya pag sinasabi nating mental health, lahat tayo meron noon. Katulad ng definition ng kalusugan or yung physical na kalusugan na mas nakikita at napapansin ng mga iba, yung mental health, meron din tayo noon. Maaring sa aspeto ngayon, nandun tayo sa wellness, kaya parang tingin natin hindi siya ganoon kahalaga. Pero may mga pagkakataon sa buhay na minsan umuusog tayo doon sa spectrum na ill na o hindi na natin kaya mag-cope or umaabot na tayo doon sa clinical na talaga, na nadadiagnose na tayo at kailangan na natin ng mga professional help. So, pero hindi natin kailangang umabot doon para pahalagahan or protektahan yung ating mental health. Katulad ng physical health, nag-exercise tayo, di ba? Para maging healthy, kumakain tayo ng tama, para maging healthy, para maging malusog, para hindi tayo umabot doon. Mahalaga din na kahit wala ka pang nararamdaman, alagaan natin yung ating mental health kasi nakakatulong din yun para sa ating buong buhay. The entirety of our life, our quality of life. Ayun. So, ang dami ko sinabi, pero gusto ko lang ibagsak siguro lahat na mga ibagsak para lang ma-capture natin ng buong buo yung usapin ng mental health. Ay, ang ganda nga ng explanation mo, ED, no? So, nabanggit mo rin yung spectrum. So, ano nga ba yung spectrum or pyramid ba kapag pinag-uusapan natin itong mental health? Oo. Yung mga professionals, meron sila iba-ibang ginagamit. So merong pang spectrum na horizontal lang, meron ibang spectrum na dito, pa-cross ganon. So siguro para sa mas simple muna. Kasi alam ko ito yung first episode pa lang naman at mas palalalimin pa na mga future episodes natin yung usapin on that, no. So siguro sa simpleng pag visualize muna, pwede natin makita yung mental health as a one straight spectrum muna, na kung saan nasa isang extreme left yung wellness or tinatawag natin na parang kung sa physical health yun, parang healthy ka pa, no? Parang wala ka pang nararamdaman, kaya mo mag-cope sa mga normal na stresses or mga nuances sa buhay or mga normal na mga inconveniences sa buhay. And then, papunta sa right, meron dyan. Dyan naman ay yung tinatawag nating illness. Or kung saan na minsan hindi na natin kaya mag-cope. Kahit sa mga ordinary lang na mga stresses, hindi pa ganun kagrabe. Kasi pag sinasabi kasi natin grabe or like hindi normal na mga stressors, yun yung mga sudden life changes na normal lang din talaga na magkaroon ng kakaibang reaksyon sa mga ganong klaseng hindi typical or usual na mga scenarios. So sa mga normal na day-to-day life, tapos nakakaramdam ka ng parang sobrang matinding kalungkutan, sobrang matinding pangamba, kahit wala namang mga ibang factors na pwedeng mag-lead doon or parang walang mga situations na nag-lead doon. So doon maaari nating madadiagnose or maaring umaabot na tayo sa spectrum na yon na tinatawag na illness. But in between those things, tandaan lang din natin na ang sitwasyon natin sa ngayon ay maaring mag-play from that spectrum dun sa wellness to illness, and that's okay. Sa bawat estado mo doon sa spectrum na yon sa wellness at illness, may mga kaakibat na tulong na pwede mong lapitan. So kung nasa wellness tayo, maaring hindi mo pa kailangan ng professional help, na mga professional na mga mental health professionals na siguro mamaya mapag-uusapan din natin, no? Yung mga self-care, yung mga normal na day-to-day living lamang natin, maaring na magamit yan. Pero minsan, umaabot tayo doon sa spectrum na tinatawag nating illnesses na kung saan yung normal lang na self-care or pagtutulong sa atin na tayo-tayo lang ay hindi na enough. Kaya dyan pumapasok yung mga mental health professionals natin na mga counselors, psychologists, or minsan psychiatrists, or meron pang mga ibang klaseng mga non-professional or non-professional and professional na mga mental health professionals. Ang dami ko professional sa statement na pero ayun, sige. Siguro, doon muna siguro natin para mas mabilis lang natin maintindihan yung spectrum ng mental health. Very, po ng definition yun ng spectrum, no? So, mas lalo nating nauunawaan kung gaano ba talaga, parang level pala siya in simple terms. Okay. So, dahil po dyan, ED, marami talaga tayong katanungan eh. So, pwede mo po bang sabihin sa amin, sa mga viewers, ano ba ngayon ang current state ng mental health in the Philippines? Sige.
iba-iba siguro ang mga pananaw natin, no, sa state ng mental health dito sa Pilipinas. Sa advocacy na pananaw, nakikita namin or tinitignan namin na yung mental health dito sa Pilipinas ay ganun, kung isuscore natin, no, parang 10 yung pinaka-perfect. Para sa amin, mga nasa ano pa lang siya, 6 or 7. Bakit namin nasabi yun? Kasi, unlike sa ibang lugar or sa mga ideal na kung saan 10 yung mental health status, mental health na scenario sa kanilang komunidad. Sa atin sa Pilipinas, nandun pa rin yung mga stigma. Kung meron kang mental illnesses, pag sinabi mo meron kang depression, meron kang anxiety, or may hindi ka okay na pakiramdam, sinasabi nila sa iyo na, ay, pag-iinarte lang yan. Ay, ano lang yan, sa isip mo lang yan. Itulog mo lang or i-pray mo lang. So, yun, sa mental health status, so kung kami, yung papagrade, no, sa status ng mental health sa uh, Pilipinas, para sa amin, nasa 6 or 7 pa lang siya. Bakit? Kasi ngayon, meron pa rin mga stigma and discrimination against people with mental health conditions. Pag sinasabing may mental health condition ka, tingin nila ay nag-iinarte ka lang, or tingin nila ay ano lang yan, pwede mo madaan sa dasal, kulang ka lang sa prayers, wala ka kasing religion. Pinakamalala pang sinasabi ng mga ibang generation sa ating generation ay, ayan, kaka-computer mo kasi yan or kaka-cellphone, no? So, may mga ganun pa rin mga pagtingin sa mental health. Tapos, in terms din sa services, hindi rin ganun kalaganap yung mga services na meron tayo sa Pilipinas. Actually, napaka-konti or hindi pa enough yung mga mental health professionals natin. Although, dito sa Metro Manila, dumadami, especially yung mga nagbibigay ng mga online consultations na rin. Medyo dumadami na ng konti dito sa dito sa Metro Manila. Pero isipin natin yung mga regions katulad ng mga kaibigan natin, kasama natin sa Davao, Mindanao, kasama natin sa Mindanao or sa mga Visayas or sa mga far north din katulad ng Batanes. Hindi pa doon naabot yung mga services na dapat ay nararanasan or na nalalasap ng na Pilipino kasi mental health is ay isang karapatan. So para sa akin, hindi pa siya ganun ka naaabot. Kaya hindi pa ganun ka perfect. Or para sa amin, nasa 6 pa lang. Kaya rin pursigido kami sa mga ganitong klaseng mga partnerships at mga awareness campaigns. Kasi alam natin, malayo na, yes, kasi may mental health law na tayo at dumadami na yung mga organizations. Pero malayo pa rin yung kailangan natin tahakin para mas maranasan ng lahat yung services or mahalagang yung isang tinatawag nating mentally healthy na community. Ayan, so ang ganda ng sinabi mo, no, ED. Kasi sa totoo lang, parang nagbo-boil down din talaga yun sa Filipino culture na hindi natin maalis-alis na meron talagang toxic Filipino culture. Siguro sa susunod na magandang pag-usapan natin yung toxic Filipino culture and related sa mental health. So ayun, moving on, ED. So, pwede mo bang i-explain sa amin yung 3S framework of mental health and how does it affects and shape our mental health? Oo, sige. So, yun nga, no, sa na-mention natin kanina, merong mga culture, yung mga ganong klaseng mga pagtingin. So, yung 3S kasi, parang yun yung guide namin ng Mental Health PH para mas madaling intindihin at mas madaling mapaliwanag yung complexity ng usapin ng mental health. So, 3S framework is short for self, society, and system. So, naniniwala kami. So, kinoin lang namin to sa organization para mabilis namin ma-communicate yung message namin. Na kapag pinag-uusapan natin yung mental health, hindi lamang siya dapat tinitignan sa level ng individual or sa self. Dapat din nating tignan yung society, yung cultural, yung mga stigma na nag exist sa isang komunidad, the society level. Educated ba yung mga tao doon sa mental health? Tinatanggap ba yung mga taong nag-express ng kanilang saloobin na meron silang pangangailangan tungkol sa kanilang lusog-isip? Nade-discriminate ba yung mga taong merong diagnosis or merong mga clinical diagnosis na mental illnesses?
meron bang mga polisiya or mga services na available in that community para kung sino yung nangangailangan ng tulong ay pwedeng makahanap ng tulong or napoprotektahan yung mga taong meron nun in the system level. So, gusto namin ma-emphasize na kung gusto nating ma-achieve yung isang mentally healthy na community, yung mga campaigns natin dapat ay hindi lamang nakatuon sa isang individual. Kailangan din natin tignan yung society, educate natin yung society, baguhin natin yung mga kultura at norms na hindi na akma or hindi nakakatulong para ma-achieve natin yung vision natin. At i-ensure in a system level, merong mga services and policies na nakakaprotekta at nakakatulong sa mental health ng isang tao. So, ganun namin siya tinitingnan, hindi lamang yung mental health, but yung kabuang mga advokasya at ganun kami mag-forward ng mga kampanya sa Mental Health PH. Nakakatawa naman po yung sagot niyo, ED. Kasi that's very true na hindi lang talaga for our individuality ang mental health. Nakaka-apekto rin talaga yung iba't ibang mga factors sa paligid natin, like the society. So, on top of that, ED, may katanungan din kami na isa siya sa pinaka-kinalilituhan ng karamihan. Can you differentiate to us? A very simple differentiationism lang. So, pwede niyo po ba ipagkaiba-iba yung mental health sa mental wellness, mental distress, and mental disorders? Okay, sige. So dahil sisimplihan lang natin, siguro i-chunk ko na lang yung mga words na to, no? So yung mental health, yun yung pinaka-umbrella term na pag-explain ko kanina, yun yung state of well-being ng isang tao, na able to cope with normal stresses of life, etc., etc. Pag sinabi natin mental wellness, ito naman yung state ng tao na kung saan pag kung nasa physical health to, parang healthy, nakakayanan niya mag-cope, nakakayanan niya mag-survive, mag-thrive sa isang environment. Yung mental distress and disorders naman, yun yung sinasabi ko kanina, nasa kabilang side ng spectrum. Pero meron caution lang tayo siguro sa paggamit ng salitang mental illnesses kasi minsan nagagamit natin yung mga words like anxiety, depression, etc. as an adjective to a certain feeling na hindi pa ganun hindi naman clinically diagnosed. So sometimes we are feeling anxious but we do not have anxiety because anxiety naman ay isang clinical diagnosis na binibigay ng isang mental health professional. So pag sinasabing mental illnesses, ito ay yung mga clinically na umaabot na clinically at nadadiagnose na ng mga mental health professionals kung saan nangangailangan na ng mga professional help, maaring therapy, maaring counseling, maaring medications, etc. So yun, siguro sa ganoong perspektibo ko na lang muna, i-chunk-chunk yung mga terms na yon. Ayan. Ayan, thank you for that, ED. So, ano naman po, paano naman po natin masasabi na once person, once person's mental health is healthy, nandun siya sa spectrum na healthy yung mental health niya. Paano po ba natin masasabi yun? Sige. Without diagnosing someone, no, masasabi natin na in a way tayo ay nasa wellness na component kung hindi tayo ganun ay kaya natin mag-cope sa mga normal situations. Hindi tayo ganun ka-irritable, hindi tayo ganun nagagalit, hindi tayo nakakaranas ng matinding kalungkutan na hindi natin ma-explain saan nanggagaling, nakakapagtrabaho tayo ng maayos, nagagawa natin yung mga kailangan natin gawin, nakakapag-aral, nakakapag-focus tayo ng maayos na hindi ganun ka nade-distract or hindi ganun ka parang tingin natin ang scattered ng ating pag-iisip sa mga normal na mga situation sa buhay, no? So masasabi natin na tayo ay nasa ganong klaseng spectrum kapag kaya nating gawin yung mga ganong klaseng mga bagay at wala tayong nararamdaman na matinding kalungkutan na tumatagal ng matagal na panahon, certain duration, certain degree, at hindi tayo nagko-cause ng harm then to other people, sa ating sarili, or sa mga bagay-bagay sa ating paligid.
Ayan, thank you for that, Edie. So going back to the spectrum po, no? Since ayan, kung nasa wellness part tayo ng spectrum, yun nga, kaya natin mag-cope in everyday living. Pero paano naman po natin masasabi kung oras na para manghingi po tayo ng tulong? Kasi most of the time, hindi alam ng mga tao that it's actually the Mm. right time na to ask for help. So paano po ba? Oo, sige. Para sa akin, kung tingin natin kailangan natin ng humingi ng tulong, pwede tayong humingi ng tulong. Ah, Gusto ko lang baguhin siguro yung pagtingin na di mo kailangang hintayin na sobrang hindi mo na kaya bago ka pa humingi ng tulong. So kung tingin mo parang hindi ito yung yung typical na nararamdaman. Parang hindi ako komportable sa ganitong klaseng nararamdaman. Parang hindi na ako nakakapag-function or nakakapagtrabaho ng maayos. Pwede tayo humingi ng tulong. Tanggalin natin yung stigma din doon na parang hindi, kaya pa yan, ano pa yan, pwede pa yan, huwag, sarilihin mo muna, yan. So, pwede nating subukan tibagin din yung ganong klaseng pagtingin. Kung tingin natin na kailangan tayo ng tulong, pwede tayong humingi ng tulong. Maaring hindi pa professional yung hihinga natin ng tulong, pero mahalagang humihingi tayo or nag-open up tayo sa ibang tao. So, maaring mga friends natin na nakakaintindi or pamilya natin kung may kanon kayong klaseng relationship with your family or mga best friends. Or yung kung sa mga students ito, maaari tayong humingi ng certain level of tulong sa mga trusted adults natin sa community na yan. So, maaring yung mga church leaders natin, maaring yung ating mga guidance counselors, maaring yung ating mga teachers or advisors. So, kailan tayo pwedeng humingi ng tulong? Pwede anytime. Kahit nasa ang spectrum ka. Kung tingin mo kailangan mo ng tulong, pwede ka humingi ng tulong. Siguro, pinagkakaiba lang or kaya nakakonfuse tayo or parang nilalagyan natin ng criteria kailan talaga kailangan humingi ng tulong kung nagkakaroon na tayo ng signs na nagko-cause na tayo ng harm sa ating sarili, nagko-cause na tayo ng harm sa ibang tao, nagko-cause na tayo ng harm sa mga bagay, kailangan na natin humingi ng tulong. Or kung ating nararamdaman ay tumagal na ng certain period, for example, parang 2 weeks na, no? Sobrang nalulungkot ka pa rin, tapos nangangamba ka pa rin. So, maaaring may kailangan ka ng baguhin at hindi na yon kaya ng friends lang muna or hindi na kaya ng iyong self-care lang muna. Baka kailangan na natin ng guidance ng isang mental health professional. And walang masama doon, hindi yun siya kahinaan, yung paghingi ng tulong. Para sa amin, isa pa nga yung strength na nare-recognize mo na, okay, um, kailangan kong i-own etong decision na to at kailangan kong mag-seek ng help. Isa yung katapangan, isa yung courage, yung paghingi ng tulong. Um, Kahit saang estado ka man ng iyong lusog isip or kalusugan. Ayun. Yun muna. Ayan. Thank you so much, Edie, kasi you're actually encouraging us to ask for help whenever we feel that we need it. Actually, sa totoo lang po, no, most of the time, mga lalaki talaga yung nahihirapang mag-ask ng help. Tama po ba? Kaya That's parang mas true, prone oo. sila. Mm. Ayan. Alam ko may mga studies din about that na sa men mas mataas talaga then in a way yung mga ganung klaseng cases kasi hindi parang culturally parang nakakawalang unmanly daw ng paghingi ng tulong. Pero sana mabago natin 'yon kasi hindi naman talaga sign of weakness yung paghingi ng tulong. That is so true. Thank you so much for that, Edie. So, ayan, moving on. Punta naman po tayo sa realistic setting. So, meron tayong mga viewers. Probably, some of them are already working and most of our viewers will probably be students. Ayan, Mm. nasakop ng Rotary Club. So, ayun po. Marami kasing instances, 'di ba, na ang mga employees ayan loaded sa trabaho while yung mga students naman sobrang daming assignments and other stuff. So maraming iniisip na challenges. So di mababawasan talaga yung pagiging anxious ng bawat isa at some extent. So part pa po yun, 'di ba, ng mental health. So paano niyo po ba masasabi na yung mga factors na yun ay nakakasama na talaga sa mental health natin? Or parang nagmo-move na po ba tayo noon from wellness to dun sa spectrum?
namumove na po ba tayo nun sa medyo hindi na okay na state? So ano po ba Mm. kapag ganun, Edie? Mm. Sige, sige. Siguro ano lang din natin, parang i-contextualize, no? 'Pag sinasabi rin natin na, meron tayong mga reactions to certain situations, um, normal lang din makaramdam ng, iba't ibang emotions. So sinasabi nga namin parate yung, nararamdaman mo, whatever you're feeling, these are all valid. Sometimes it's a response to a certain situations, especially difficult situations like, biglang dumami yung workload. So minsan we really feel, overwhelmed. We really feel na parang, malapit na yung deadline or malapit na yung exam. So sobrang we feel anxious na, baka hindi ako pumasa or baka hindi ko na magagawa or sa sobrang daming mga kailangan gawin, hindi tayo nakakapag-focus or natatakot tayo na baka hindi natin siya ma-deliver. So sa mga ganong instances, yung mga responses natin, normal lang din yon. Normal lang yun na makakaranas nun. Maaari tayong humingi ng tulong or guidance sa mga mental health professionals. Paano i-navigate yung mga ganitong situations? Kasi kung din naman natin mababago, sakali hindi natin nababago yung mga workload na to na parang mangyayari talaga yon or ibibigay talaga sa iyo yon, as part of being a student or as part of parang career path mo sa buhay, pwede tayo humingi ng tulong or guidance sa mga professionals kung paano ba mamamanage yung mga ganong klaseng nararamdaman natin na para kahit na we feel overwhelmed ngayon, kaya natin pa rin gawin yung mga demands na yon. So doon, na pumapasok yung mga mental health professionals para bigyan tayo ng mga tools, para bigyan tayo ng parang to equip us na kaya natin mag-survive or mag-thrive sa mga ganong klaseng situations. And that's okay if humingi ka ng tulong sa mga ganong klaseng situations. Kasi minsan, sobrang extreme naman talaga ng binibigay ng mundo sa atin yung mga times na sobrang overwhelming. So, kailangan lang din natin ng parang tools na i-equip sa atin para ma-survive natin at malampasan yung mga ganitong klaseng situations. So, I hope nabigyan ko ng umikot-ikot ako ng konti, pero I hope natumbok pa naman yung point. Ayan. Thank you so much, Edie. Yes, natumbok mo siya. Very, very, very. Ayan. So, Edie, ayun nga, nabanggit mo kanina, di ba, na we need to ask for help and for support na pwedeng maibigay sa atin ng mga friends natin, ng mga church leaders natin, etc. So, paano naman po, for instance, dumating na tayo sa point na ang kailangan na talaga natin, alam natin sa sarili natin na professional help na hindi na talaga kayang mapanindigan ng mga friends and other support. So, sino po ba yung specific na tao or profession na kailangan nating lapitan and saan po ba natin sila matatagpuan? Okay, sige. So sa ngayon sa Pilipinas, merong apat or tama ba? Apat na pinaka-common na mental health professionals or licensed professionals na maaring tumulong sa atin. Pero bago ko sabihin yung lahat ng yon, um, kahit sino dito sa mental health professionals, pwede nating lapitan. Hindi ito parang, ay, ito mas magaling to compared to other professionals. Ay, ito, mas ano to, maaayos ka talaga, magiging healthy ka kaagad pag dito ka lumapit. Lahat ito ay may iba't ibang parang purposes, may iba't ibang parang field of expertise. Depende sa pangangailangan mo at the moment. So yung sinasabi kong professionals ay yung ating mga psychologists, psychiatrists, guidance counselors, and neurologists. So yung neurologist, medyo hindi ganun ka famous pa sa Pilipinas. Well, because konti lang din yung mga neurologists sa Pilipinas. Pero especially pag umaabot na sa certain age, mas nangangailangan na rin ng tulong the level of the neurologist na or sa mga ibang mas biological na pangangailangan. But anyway, nagdidigress ako. So, yan. So, psychiatrist, psychologist, guidance counselors, and neurologists. So, pinagkaiba lang ng psychologist at psychiatrist, lahat yon ay maaring mag-diagnose sa iyo ng iyong mental health condition. Kung meron ka mga bang illness or meron kang clinical diagnosis. Pinagkaiba lang sa method or approach ng dalawa. So si psychiatrist, ito ay yung mga nagtapos ng medical doctor, so mga licensed medical doctors ito na nag-train pa sa field ng psychiatrist. So ang mga psychiatrist ay allowed or licensed to
give medications or magreseta ng medications to target certain biological na mga kailangan i-fix or kailangan adjust sa katawan ng tao. Kasi minsan, ang kailangan ng tao ay nangangailangan na ng gamot. Katulad ng, for example, para kung sa physical to, sakit ng ulo. So minsan, nag-work yung itutulog mo siya, pero minsan, sa sobrang sakit niya, kailangan mo ng medications para mawala yung sakit ng ulo. So, parang ganun din yung mga psychiatrists. So minsan, magre-reseta sila ng certain na gamot para tulungan ka makapag-adapt at makapag-adjust ng mga iyong nararamdaman or para matulungan ka sa iyong nararamdaman. Yung psychologist naman, mas focus yun sa counseling, sa therapies, iba't ibang klaseng therapies. Siguro ngayon naririnig natin yung mga CBTs, yung mga DBTs, mga ganun, cognitive behavioral therapies, lahat ng mga therapies. Doon mas forte ng psychologist. Yung psychologist din ay trained at licensed na mag-diagnose, mag-manage ng certain na mga mental illnesses. Pinakaiba lang din nila, yung psychologist ay hindi nagtapos ng medical degree o hindi necessarily kailangan magtapos ng medical degree, hindi sila allowed mag-dispense ng medication. So yung mas focus nila is on the psychological aspect. Paano ka tulungan mag-cope, paano i-address, for example, baka it's a social component. So yung mga interaction mo with your family members, interaction with your friends, yun yung kailangan i-address, dun kanila mas mata-target. So yun yung mga tina-target nila na aspeto pag sinasabi nating psychologist. Psychiatrist, they can also do that, pero pwede pa silang mag-reseta ng gamot since they are licensed medical doctors. Yan. Guidance counselor, nag-guide din sila. Yun yung mostly nakikita natin sila or naririnig sa mga schools, pero sila yung nilapitan ng ating mga students kung kailangan natin ng guidance sa ating parang career path, sa ating mga gusto sa buhay yan. So doon naman pumapasok yung mga guidance counselors. Pero lahat to, pwede mong lapitan, depende sa kung saan nag-work sa'yo or sa estado mo rin sa current state mo or pangangailangan mo at that point in time. Ayun. So yun yung mga parang four common na mga mental health professionals sa Philippines. Ayan, thank you so much, Edie Roy, for giving us a clarification for those. Ayan, so alam na natin, nagka-idea na tayo kung sino yung dapat nating lapitan. And ayan, Edie, so punta naman tayo. Mental health services pa rin, pero how accessible is it for the Filipino public? Mahal po ba na magpakonsulta sa mga ito? Or meron ba tayong malalapitan na libre para dun sa mga hindi afford? Ayan. Gusto ko man sanang sabihin na parang, ay, libre na yan siya. Pero currently, the sad situation sa atin sa Pilipinas, we have to recognize na oo, medyo mahal nga talaga ngayon yung mga mental health services. Kaya mahalagang may mga ganito tayong mga usapin, ganitong klaseng paglalobby ng mga polisiya, paglalobby ng pagpababa or pag-accredit ng insurances niya, for example, para hindi na tayo mag-out of pocket. So, mahal pa sa ngayon yung mga mental health services. I heard sa ibang mga volunteers namin, minsan umaabot yung consultations nila. Merong 500, merong 2,000, merong 2,500 or 4K. Depende din sa sinong mental health professional ito, nasaan ka sa Pilipinas na nagsisik ng help. Anong hospital to, kasi baka private hospital, so mas mahal, relatively mahal, offered ba ng NGO or offered ng private company. So, relatively pricey pa ang mental health services, pero merong mga government institutions and non-profits na nag-offer nito na kung hindi man libre, relatively cheaper. So, ang alam ko, meron ay yung National Center for Mental Health. Yun nga lang, medyo kailangan scheduled yung pagpunta mo doon sa Mandaluyong para maka-access ka ng service nila. Pero mostly libre at pati yung mga gamot, kung kakailanganin mo ng gamot, sa-subsidize dahil it's a government hospital. So PGH also has those services and CMH has services. Sa ibang regions na abot ko na kinig na podcast na to, meron din naman sa Cebu ata at saka SPMC, may mga libre din doon
na mga services. Maaring online, maaring face-to-face. Ngayon, nag-experiment or somehow na-introduce na rin na maari na siyang gawin online yung mga consultations. May mga iba na nag-work na yon, hindi nila kailangan ng face-to-face, hindi nila kailangan ng physical na pagbibisita. Pero sa iba, parang gusto talaga nila pumunta eh. So, depends din talaga kung ano yung tingin mo makakatulong sa'yo. Maaring online, maaring face-to-face. So yun, may mga private institutions tayo na nagbibigay, like In Touch, may mga non-profit organizations like Philippine Mental Health Association, na mas cheaper, much cheaper yung prices ng mga services na to. Ano pa ba? Merong Dear Future Self, I think. Ayan. Siguro, pwedeng i-link natin yung mentalhealthph.org/directory. Ayan. So, isa sa mga projects na ginawa ng Mental Health PH kasi is nag-map kami at nag-crowdsource ng mga mental health services dito sa Pilipinas. So far, nagtawag na kami sa 75 ata na organizations at na-up na siya sa directory namin. So far, 75 yung na-validate namin na information. Pwede nyo siyang i-access doon kung naghahanap kayo. And ito ay all over the Philippines yung kina-crowdsource namin. At kung may mga kulang doon na mga facilities na alam nyo meron dito sa area ninyo, please add doon sa directory namin para makatulong sa iba na hindi nakakaalam na meron pala yun sa area nila. Alright, thank you so much, Edie. Nagkakaroon na tayo ng idea. Kasi yun nga po, mahal, yung laging sinasabi ng karamihan sa ating mga Pilipino. Pero ayun, at least kahit papano, meron ng mga libre or mas cheaper na pwede nating lapitan agad tuwing kailangan na natin. So ayan, as you said nga po, 'di ba, na mahal pa at wala masyadong mga facilities for mental health dito sa Pilipinas. And sa mga pinagdaanan natin for the past years, masasabi mo po ba that there is already a crisis in our mental health state in the Philippines? How do you say so, Edie? Sige. Siguro sa hindi lang technical na pag-define ng crisis, siguro sa personal ko na perspective no, ng crisis, tingin ko ay lalo na nangyari yung pandemic, mas dumadami yung nangangailangan ng professional support para sa kanilang mental health. Especially nung pandemic na ang daming sa calls ng hotline na nilabas ng National Center for Mental Health sa kanilang crisis hotlines, tumaas daw yung number of anxiety-related calls, suicide-related calls, depression-related calls sa kanila. So, ang daming Filipinos tumatawag tungkol sa kanilang nararamdaman in the middle of the pandemic. So, ang daming uncertainties during that time. And I think ngayon, parang both good and bad din kasi na napag-uusapan. I think it's a good thing na napag-uusapan yung mental health kasi dumadami din yung nakaka-recognize or nag-embrace na baka kailangan ko ng tulong. Baka sa ganitong estado kailangan ko ng professional help or kailangan ko mag-reach out. Kaya tumataas yung calls sa mga ganitong klaseng hotlines. So dumadami yung demand natin dahil dumadami na rin yung nakaka-recognize na mahalaga palang alagaan yung ating lusog-isip. Yun nga lang, sa ngayon, I think, hindi pa ganun ka parang at par yung mga supply ng mga mental health professionals versus ngayon sa demand na dumadami dahil marami nang aware na kailangan pala nilang alagaan or kailangan pala nila pwede pala silang mag-consult. So, tumataas yung mga calls, tumataas yung mga nangailangan ng tulong, pero hindi pa tumataas yung mga number of professionals na meron tayo. Kaya mahalaga na kung hindi pa natin mapapataas yung number of professional mental health ay yung mga mental health professionals, maaari pa rin tayong maging safe space or maging kaibigan sa mga taong nangangailangan nito. So, yun. Siguro mamaya mas ma-elaborate natin ito. Paano ba tayo maging isang mabuting or mental health champion yung tatawag namin doon eh. Na parang hindi ka man professional pero maaari kang kausapin na walang stigma or walang judgment na isang taong nangangailangan ng tulong. Ayan, Edie. So, nabanggit yun na yung salitang stigma, no? Ayan, dako tayo dyan ngayon. So, Edie, meron kasing
common na sinasabi na hindi talaga magagandang terminologies na hindi ko nababanggitin kasi alam Oo. niyo na yun. Ayan. So, di ba pag nagpapa-check up ka or nagpapa-counsel ka sa clinic, most of the time, nababansagan ka na ng mga hindi magagandang salita na yun. So, sa Mm. tingin niyo po ba, paano po natin mabibreak yung stigma na yun? Yung matawag Oo. tayo o malabelan tayo into an adjective na hindi maganda just because we ask for help from a professional. Oo. Para sa akin yung pagba-battle ng stigma or pag-a-address ng stigma, may it be on mental health or other topics like, HIV, mga gano'n, nagsisimula sa pag-e-educate sa ating sarili mismo. So, dapat tayo, as an individual, alam natin na, ay, hindi appropriate na sinasabi yon or hindi appropriate na nililabel natin yung taong nag-seek lang naman ng professional help as those terms na agad. Na ikakahunan natin sila, ay, siguro ano yan siya. So, sa level muna natin, kailangan natin i-educate yung sarili natin at hindi rin yun gamitin on parang casually yung mga ganong klaseng terms. Kasi alam natin na yung mga words na to, pag binitawan mo lang siya parang lightly or like parang kinalat mo lang siya ng parang wala lang, ang laking impact nun, hindi lang sa tao na nag-seek ng help, but also sa community na parang, ay, okay, especially kung nasa posisyon kayo na parang influential, no? Na parang pag dinrap mo yung word na yon, it gives other people permission. Parang, ay, okay, sinabi ni person na to, so gagamitin ko din pala siya, parang okay lang naman. So, nagsisimula sa atin, para mabago yung stigma sa isang society at nagsisimula din sa atin yung pag-educate sa ibang taong hindi um, pa-educated doon sa mga stigma na hindi dapat sinasabi. Ano bang gusto kong sabihin doon? So, naniniwala kami sa Mental Health PH na kapag merong ibang tao na nag-drop ng mga ganong klaseng hindi tama or stigmatizing na mga terminologies, naniniwala kaming sila ay hindi necessarily bad people. Hindi sila necessarily parang, ay, ano, ibabash natin or i-call out natin yan. We have to invite them in and educate. Kasi we believe na kaya nila nasabi iyon dahil hindi sila educated enough para hindi sabihin yon. So, kapag may narinig tayong nagsabi nun, first instincts dapat natin is educate that person and sabihan siya kung anong dapat uh, napagtingin sa ganong topics. That's true, no, ED. Kasi ang dami talagang nade-deprive sa society natin dahil sa stigma, natatakot silang malabelan. Pero ayun, yung pinaka-mission talaga ng mga organizations natin, mental health organizations, of course, is to educate people. And I think it's important na i-educate din natin lalo yung mga older generation. Kasi sila talaga yung medyo sensitive in terms of that topic. Unlike sa mga makabata na ngayon na Gen Z, very mas open na sila compared. Pero ayun nga. So ED, balik tayo ulit sa another setting. So, yung mga academic achievers na yan, ayan, and yung mga talagang pursigido sa trabaho. Meron din mga terminologies na yung mga matatalino raw, ayan. Sila raw po ba yung pinaka-vulnerable daw or may pinakamalaking chance na maging mentally unstable in the future? Is that true? Mm. Or may ganun po bang studies? Okay. Di lang ako sure about the studies, pero siguro ma mapapaliwanag natin in a way bakit may ganong klaseng scenarios na nangyayari sa mga overachievers. Kasi most ng mga overachievers natin ay nagsiset ng certain expectations. Maaring personal expectations or pinasang expectation ng kanilang mga parents or ng mga society na kinabibilangan nila. Kasi parang lumaki sila, they grow up in that kind of environment na, I have to be always perfect. I have to always be productive. I always have to be parang strong, appear strong. Kaya parang kahit sa mga moments na hindi naman kailangan maging strong, ay nagpo-portray pa rin tayo ng certain level of strong. So nadadala natin siya. Kaya siguro nagkakaroon ng ganong klaseng parang challenge, especially for our achievers. Kasi growing up, parang nag-wear na sila ng certain level of armor na parang, I always have to be strong. Might be their choice or might be because um,
pinush sila ng society to appear strong. Kaya kahit hindi na kailangan, uh, nag-appear pa rin sila strong. And yung challenge doon, if you always have to appear strong, is because, of course, mapapagod at mapapagod ka. Hindi normal sa'yo or hindi ka comfortable humingi ng tulong kasi masanay ka na ikaw yung hinihinga ng tulong or parang may pagtingin ka na pag humingi ka ng tulong ay nakakasira to sa pagiging perfect ko. Nakakasira to sa image ko. So may ganun kang klaseng pressure na naghihinder sa'yo na humingi ng tulong. So, siguro kung tayo man or sa mga nakikinig na napansin nila na sila ay may ganung klaseng parang perception yung pagiging perfectionist or pagiging strong parate, siguro yan ay isang bagay na pwede nating himay-himayin saan nanggagaling ito. Maaring with a mental professional or with your friends, no? Himay-himayin saan nanggagaling ito at kailangan ko bang ganito pa rin ba dapat ako ngayon? Nakakatulong ba to sa akin or hindi na siya or ito ay nakakasama na sa akin? So, yun. Ayan, thank you so much for that, ED Roy. So, ito naman tayo ha. Connection din dun sa sinabi mo na talagang ang dami talaga sa atin kasi we have this facade na kailangan natin ipakita palagi na we're very strong but at some extent hindi na natin kinakaya. Pero ito po, ano naman po masasabi nyo doon sa mga mahilig mag-self-diagnose na may ganito daw sila, may ganyan. Tapos may nauuso nga po nalimutan ko yung tawag, pero yung parang merong sinasagutan sila online to diagnose their depression, anxiety, stress level. So, ano pong Oo. masasabi din sa mga mahilig mag-self-diagnose? Siguro tanungin nila yung sarili nila, bakit nila kailangan ng ganong klaseng parang validation or assurance na hinahanap nila sa mga ganong klaseng surveys. Kasi minsan nanggagaling yon sa pag-justify ng mga behavior nila. For example, ay makalat ako, blah 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 blah. Ay distracted ako parate. Tapos nakakita ka ng online post na ADHD, gano'n, or TikTok na ADHD. Ay, okay, may ADHD ako. Yan. So, dinadiagnose mo na yung sarili mo kasi nakikita mo sa TikTok na ito yung mga signs of ADHD, tapos nakikita mo na ginagawa mo rin siya. So, gine-justify mo na lang din yung sarili mo na, ay, makalat ako dahil may ADHD ako, kahit hindi ka pa clinically diagnosed. So, sometimes nanggagaling yung ganong klaseng parang paghahanap or pagli-label ng sarili natin to a certain clinically diagnosed dapat na mga illnesses. Kasi kailangan natin ng parang justification, parang kailangan natin ng parang permission na gawin pa rin ito kasi nga um, gusto mong i-simplify na parang ay makalat ako kasi meron ako ADHD. Ang naghahanap ka ng word na nag-resonate or nag-explain ng iyong nararamdaman or ng iyong behavior, which is not mali, pero mas matutulungan ka kung ito ay galing sa isang professional or sa isang validated na survey or isang tamang survey. Yan. So, okay lang naman na maghanap ka ng name para sa iyong nararamdaman. Pero make sure lang na yung pinaghahanapan mo ay accurate, ng hinahanapan mo ay scientific at ang hinahanapan mo nito ay galing sa professional. Kasi, to be honest, pag mahanap mo na yung word na nagre-resonate sa mga nararamdaman mo, sa mga behaviors mo, ang gaan niya at ang empowering niya sa pakiramdam na parang na-assure ka na ay hindi pala ako parang hindi pala ako para ba maling tao or hindi pa parang yung feeling na parang there's a name for this kind of behavior, and dahil may name siya mas madali ko siyang labanan. So parang nilabas mo yung sarili, yung behavior na yon externally. Tapos parang okay, dahil ito ako, ito yung mga pwede kong gawin para maayos or para hindi ako maging parang mag-cause ng harm to others, mag-cause ng harm sa aking sarili at maging productive pa. So empowering maghanap ng pangalan na yon na magre-resonate sa iyo. Pero make sure lang natin na hinahanap natin ito sa tamang lugar, sa competent na tao at sa scientifically validated na mga instruments. So, it's a good start yung nakikita mo siya online, pero it shouldn't end there. You have to
look for it in the right places din. Ayan, thank you so much for that, Edie. Ayan na, yung mga mahilig mag-self-diagnose. Ngayon, alam nyo na ang dapat nyong gawin. Ayan. Mm. So, ayan, Edie, now it's time for us to actually break the misconceptions naman na palagi nating naririnig sa mga kapwa nating kababayan regarding mental health. So, eto po, ano pong masasabi nyo sa mga nagsasabi na if you have a mental health problem, it's an indication that you're weak, incapacitated, or incompetent. So, ano pong masasabi nyo dun? Siyempre hindi yun totoo, hindi yun siya tama. Ah, hindi ibig sabihin nun na meron kang mental health condition, ano ka na, weak ka ng tao. Katulad lang din sa physical health, no? Na parang kapag nakaranas ka, for example, ng hypertension, hindi naman ibig sabihin na parang, ay, ang sama-sama mo ng tao. Maraming reason bakit nagkaroon ka ng hypertension. Maaring ito ay biological, maaring ito ay lifestyle, maaring ito ay sa mga kinakain mo rin. So, hindi ibig sabihin agad na parang, hindi ka na redeemable na tao kapag meron ka niyan. So, I hope people with mental health condition na nakakaranas ng ganitong klaseng diskriminasyon or parang naririnig to sa mga tao sa paligid nila ay makahanap ng comfort in knowing na hindi ka kulangan or hindi parang hindi ka weak or incompetent kapag ikaw ay clinically diagnosed. May mga taong at willing tumulong sa iyo at may mga parang methods or like mga sources of management, ba? Mayroong mga sources of hope para matulungan tayo sa ating nararamdaman. Yan. Ayan, thank you so much for that, Edie. Ito naman, second misconception po ang daming sabi-sabi na kapag ni-raise daw ang usapang mental health, it triggers self-harm or worse, it encourages suicide. Ayun. Eto, sabi ng World Health Organization, pag inopen up mo yung topic na suicide, hindi siya nakaka-trigger. For example, pinag-usapan nyo na magkaibigan or tinanong mo bluntly sa isang tao na parang, do we have suicidal ideations or are we sometimes experiencing na gusto na natin magpakamatay, for example, no? Yun ay actually nakaka-open ng isang safe space between you friends na, ay okay, pwede ko palang i-open up yung mga ganitong klaseng bagay sa'yo. Kasi in-offer mo yon in a dapat ino-offer mo yon in a non-judgmental way and in a more parang comforting na pamamaraan. So, para sa akin, at supported din at sinasabi din ng World Health Organization na pag ino-open up mo sa isang tao yung mga ganong klaseng tanong, mas nakakatulong yon na pag-build ng isang safe environment na kung saan hindi niya kailangang kimkimin yung mga tumatakbo sa isip niya na maaring harming na sa kanyang sarili. At mas mahalaga yon na ma-open up na natin or like ma-bring up na natin agad-agad sa iba na, uy, kapag may mga ganitong klase ng parang thoughts sa isip mo, pwede mo akong kausapin ha? Or kung umabot ka na sa point na parang gusto mo na saktan yung sarili mo, nandito lang ako para kausapin mo. Hindi man ako yung magiging mental health professional mo, pero pwede akong tumulong sa'yo. Hanapan ka ng mental professional or dito muna sit with you during this difficult time. So yun, mahalagang ma-open up natin din yun para mag-create tayo ng safe na environment for them. In connection with that idea, bago tayo magdako sa susunod nating misconception, so dun sa mga friends natin na pwede nating lapitan, for instance, may friend tayo na may pinagdadaanan. So, ano po ba yung mga words na dapat lang natin gamitin to comfort them? Kasi of course, hindi naman natin alam yung diagnosis nila, kung talaga bang meron na talaga sila. So, ano po ba? Dapat lang po ba mag-listen tayo lang sa kanila? Or dapat ba may sinasabi tayong comforting words na makakatulong, na makapagbigay ng assurance sa kanila? Siguro not specific words, but attitude pag na-put tayo sa ganung klaseng situation. Most of the time, yung mga taong nag-open up sa kaibigan niya, for example,
ay hindi naghihintay ng sagot sa kaibigan niya, but kailangan lang talaga maglabas, mag-release. So, hindi mo kailangan sagutin lahat ng tanong niya, hindi mo kailangan parang himay-himayin, at hindi mo kailangan maging solusyon agad sa mga problema niya. Minsan, kailangan niya lang talaga yung parang pressure, mag-remove ng pressure. So, pag na-release niya na yon, sa maraming pagkakataon, ang laking tulong na yon sa taong nakakaranas ng matinding pressure or matinding kalungkutan. Minsan, kailangan niya lang talaga ng taong mapagsabihan. Hindi niya kailangan ng taong magle-lecture pa sa kanya or magko-comment pa ng educated stuff sa kanya. Minsan, kailangan mo lang talaga maging nandyan at i-acknowledge yung nararamdaman niya or i-validate yung nararamdaman niya. So, kung pressured tayo to parang yun parati yun eh. Oh my God, may nag-open up sa akin, hindi ko naman isasagot. Minsan, hindi mo kailangan sumagot. Kailangan mo lang i-acknowledge na naririnig mo siya, nakikita mo siya, at yung nararamdaman niya ay valid at nandun ka kung sakaling kailangan niya ng kausap. Depende sa level of relationship nyo, kung tingin mo at alam mo saan siya pwedeng i-guide na professional help, maaari mo rin i-extend yun na offer na parang, uy, may kakilala ako na psychology psychiatrist, open ka kaya if gusto mo bang i-link kita doon, tingin mo ba kailangan at gusto mo para ba tingin mo ba ay kailangan mo na or kung sakaling kailangan mo ng professional help, eto, mabibigay ko na to. Kasi madalas hindi rin nila alam na meron palang mga ganong klaseng services. So, kung napapansin mo ikaw yung kaibigan na parating nilapitan ng mga taong nangangailangan ng problema, first, thank you for being that kind of person na madaling lapitan. Siguro extra challenge for you or extra task for you is to equip yourself din na at least crisis hotlines, directories, etc. For at least during that moment, ako, for example, sa phone ko, meron na talaga akong yung picture ng crisis hotline para kahit na mabilisan, madali ko siyang masend kung may magme-message sa akin. Pero, saan nga ulit pwede mo hingi ng tulong? Okay, ito, send mo to. Ganun. So, yun. We can empower ourselves to be a better, safe space to someone. Alright, thank you so much for answering that question, Edie. Ayan. So, moving on for our misconception. Itong third and last misconception natin, mapanakit daw itong mga may mental health problem. Is that true? Or ano po bang dapat nating sabihin kapag may ganun? Oo. Not necessarily, of course. So, hindi dahil na may mental health problem siya ay violent. Hindi lahat ng may mental illnesses or may mental health problem ay violent. So, kailangan din natin yung baguhin. Kasi minsan, pag sinasabi nila, ay, may depression ka, okay, so alis na sila kasi baka sasaktan ka nila. So, misconception talaga yun siya. And kailangan natin i-educate yung mga tao na, yun, na hindi lahat ng may mental illnesses, mental problem, ay nagiging violente. Minsan, nakakaramdam lang sila ng matinding kalungkutan or nakakaramdam lang sila ng matinding pangamba. Kaya, may mental health problem sila. Yan. Alright. Okay, thank you for answering that misconception, Edie. So, bibitinin lang namin kayo sandali and we will get back after with some of this advertisement. So, right now, we are still open for partnerships and sponsorships. For that, you can message our Facebook page at www.facebook.com/rackrcdmscholars or email us at .rcdmscholar@gmail.com. And to be able to reach more beneficiaries and help us on our different charity events and youth programs, you can donate to our treasurer, Colleen Kate Cruz, through GCash with the number 0999-655-186, which will be flashed on the screens. Ayan. And before anything else, we would like to thank the school's division offices of San Juan, Manila and other SDOs for spreading this podcast to your students. And for our viewers and listeners, we prepared surprises for all of you. Simple lang naman yung gagawin nyo. Just follow our social media pages at facebook.com/rackrcdm
RCDM Scholars, and our Instagram handle is at RCDM Scholars. And pakinggan at tapusin nyo tong podcast na ito, okay? Mag-antabay kayo sa aming page para sa isang mini quiz at sagutan ng pinaka nakapost tungkol sa episode na ito. And maaari rin kayong manalo once i-share nyo ang post na ito sa inyong Facebook at other social media pages, and make sure you set it into public at maglagay ng pangmalakasang caption sa inyong shared post. And huwag nyo din kalilimutan na sagutan yung evaluation link pagkatapos pakinggan ng episode na ito dahil maaari kayong manalo sa pagsagot ng aming evaluation. The more engagements, the more chances of winning. Alright, so now let's go back. Ayan, Edie. Okay, so Edie, alam kong napag-usapan natin kanina din sa introduction na about mental health and how does it affect to our daily lives and our performances, kung paano tayo mag-cope. So ngayon naman, Edie, paano natin ito ma-relate sa physical health natin? Kapag ba tayo ay meron ng mental health problem, nagma-manifest din ba ito sa physical health natin? Yes, so the quick answer to that, sometimes yes. So minsan, yung ating mental health, for example, matinding anxiety, no? Minsan nagmamanifest siya to a certain sakit sa ulo, or minsan di tayo nakakapag-function, or nagmamanifest na siya sa iba-iba pang klaseng mga sakit. So mahalaga na ma-connect natin na yung mental health natin minsan nakaka-apekto sa ating katawan, sa ating physical health. So especially siguro, kasi pag sinabi nating mental health, kasama rin kasi dito yung mga substance disorders, mga ganun. So minsan, may mga substances tayo na din, directly talaga nakikita mo yung physical manifestation ng epekto ng mga substances na yan sa katawan natin. So yes, related sila at may parang causation din na nangyayari sa ating physical health. Ayun, at dahil dyan, Edie, pwede mo po ba kami bigyan ng mga tips kung ano po ba yung pwede nating gawing daily care for our mental health? Ayan. Ayan, sige. Ako ang dami kong bag of self-care na ginagamit depending on the situation. Pero siguro dahil listeners natin ay mga taga-Rotaract, mga leaders din na mga kabataan, siguro pinapractical sa atin ay yung matuto tayo mag-say no. Ang hirap nito. Kahit ako mismo, everyday ko siyang parang pina-perfect na skill. Pero kung naghahanap ka ng permission para mag-say no sa mga certain things na hindi mo na kayang gawin kasi nasa limit ka na, siguro ito yon. Kaya ka umabot sa episode na to, sa time na to. You can say no. Saying no to certain things gives you more time to say yes to things that are important and helpful to you. So yan. Ayan, napakaganda niyang tip na yan. Parang tinamaan ata kami. Ito mga listeners dito. Tinamaan kami mo literal, ED. Ayan. So, ayun. Alam na natin, ang daming beses na natin yung dapat talagang sinusubukan. And ngayon, 2024, isa talaga siya sa goal ko to learn how to say no na talaga. Kasi, akala kasi natin, di ba, every time na may manghingi rin ng help sa atin or may opportunity na lumapit, grab lang ng grab. Pero hindi talaga siya din maganda. So, thank you so much, ED. Ayan na, meron na talaga nagsabi sa atin na it's actually time na to learn how to say no. So, thank you so much for that, Edie. And ngayon naman, Edie, since sa pag-usapan na natin, in a general sense, yung mga mental health and stuff. So, ngayon naman, ipakilala mo naman po sa amin kung ano yung mental health PH. And ang first question namin dyan, of course, paano nga po ba kayo nagsimula? Ayan, sige. So Mental PH, it's a non-profit organization na ang layunin ay mag-create ng maraming safe spaces kung saan mapag-uusapan at manonormalize yung usapin tungkol sa mental health. So primarily before, nag-exist lang kami sa social media, kaya malawak yung aming social media presence. We have Facebook, we have Twitter, we have Instagram, kasi most of our campaigns before ay nasa online lang. So, if nasa Twitter kayo, baka nag-come across na sa inyo yung longest running campaign namin, which is yung hashtag usap tayo. So, parang Twitter conversation yun siya every 10, 20s, and 30s of the month.
Meron din kaming MH Talks or sa ano siya, parang webinars, especially nung pandemic time na binibigay namin freely and public, open sa public. MH Talks nasa season 4 na ata siya. Most of our campaigns are for raising awareness on mental health sa iba't ibang usapin on mental health. We also have directory of mental health facilities. So we crowdsource mental health facilities dito sa Pilipinas kasi recognize namin na parang okay, aware na ako, pero ang tanong nila next is saan ako pupunta? So to address that, ang ginawa namin is nag-curate kami ng mental health facility, ng directory of mental health facilities para kung sakali may magtatanong, alam nila kung saan pwedeng pumunta. Then lastly is katulad ng mga ganito, alam namin na online parang campaigns hindi ganun ka enough para maabot natin lahat ng mga um, kailangan natin abutin. So apart from online campaigns, we also do on-ground activities. So pre-pandemic especially, we go to schools to conduct talks and seminars sa mga students. So hopefully din sa Rotaract, if magkakaroon na rin kayo ng mga physical na mga events, please feel free to invite us para mas mapag-usapan natin at mas ma mapalawak yung usapin ng mental health. So yun, we also do community talks din sa community, sa schools, sa workplaces, and even sa mga partnerships with certain coffee shops and events, parang organization. Kasi minsan, ang mga tao hindi umaattend ng mga seminars. Mas gusto nila yung mga, ano lang, mga pop-up na mga klase, mga talks. So yan. So basically, dyan umiikot yung mga ginagawa namin sa Mental Health PH. Ayan. So, thank you so much for that introduction na about mental health PHED. So, ayan, meron po ba mga certain accomplishments yung organizations nyo na narating dahil sa sobrang dedication nyo, ayan, sa pagpapalaganap ng mental health awareness sa Pilipinas? Sige. So, ako siguro, other than the parang awards na nare-receive namin, yung pinakamalaki accomplishment namin is yung mga taong nagiging volunteers after nila parang naka-receive ng tulong from us or after nila maging aware of it. So, most sa amin, sa core team especially, ay naging part ng core team kasi um, nakita lang din online. So, for me, yun yung personal accomplishment ko na parang hindi na lang sila passive recipient of our campaigns but naging ano na din, tagapagkalat ng campaign on mental health. So, for me, yan yung pinaka ano ko, best measure na success. So, ngayon, dumadami at dumadami yung aming mental health ambassadors na tinatawag. So, I think nasa 4 batches na kami ngayon. So, ito yung mga nag-volunteer at nag-commit ng kanilang time na hindi lamang maging passive readers or parang consumers ng aming mga campaigns, but sila na rin mismo yung tumutulong gumawa ng mga publication materials, nagsusulat ng mga articles namin. Kung may mga events, like last October, nag-organize kami ng Mental Health Day sa National Center for Mental Health. Um, Sila na rin mismo yung parang tumulong para ma-put up namin yan. Kasi volunteer org lang din kami. So, we rely heavily sa mga volunteers natin. So, siguro yun, yung pinaka-accomplishment namin in terms of the advocacy wise yan. Ayan. Thank you so much, Edie. At nakakatuwa kasi, di ba, parang gusto rin talaga nilang i-spread yung love, 'di ba? Yung mga natutunan nila, yung mga bagay na tinulong nyo sa kanila, which is very nakakatuwa. Ayan. So, I hope na mas marami pa kayong ma-inspire at yung mga matulungan nyo rin, hopefully maging volunteers din sila sa inyong napaka-determined and passionate na organization. Nakakatuwa. So, ayan, Edie. So, right now, dahil din sa hirap ng buhay, is there any activity rin po ba na nilalapit po ninyo sa usaping ito sa masang Pilipino? Meron po ba kayo like currently, aside sa nabanggit niyo po kanina? Yan. Siguro pinakamalapit for this question is yung efforts ng Learning and Development committee namin. So, si Mental PH kasi marami siyang para iba't ibang committees. So, meron kaming communications committee na kung saan in charge on creating online na mga posters and para mga IEC, Information Education Materials on Mental Health. And then meron kaming committee on Learning and Development. So
So dito, ito, katulad ng learning and development, sila talaga yung mga pumupunta, kung hindi man through online, minsan umaabot sila din sa pagpunta physically sa mga community health offices. So sa mga ganong paraan na ilalapit natin sa mga Filipinos na hindi rin nakaka-access ng mental health seminars online. So sa ganong paraan na ilalapit natin sila, and yung isa is yung directory namin. So laking tulong yung directory, especially sa mga taong sa ibang lugar na hindi nila alam na ay may malapit pa lang mental health services dito sa area ko. So kahit si Mental PH hindi nakapagbigay ng mental health services, pero nakikita nila sa website na ay meron pa lang mga facilities dito malapit sa akin. Hindi ko na kailangan dumayo pa ng Manila, or di pa kailangan dumayo ng parang nearest na city para lang mag-seek ng professional help. So yun. So yun yung mga ways namin para mas maipalapit pa sa mga tao yung mental health services. Ayan. Alright, Edie, ito naman. So, on your website, you have a self-care kit. So, ayan. So, what's here? Ano yung meron dun sa self-care kit na yon? And bakit sa tingin nyo sobrang laking tulong nun sa bawat Pilipino na makakakita ng self-care kit na yan? Ayun. Gusto ko sana kunin yung self-care kit na meron ako dito. Nasa taas siya. So, anyway, yung self-care kit, we have 2 self-care kits na dinevelop noong 2020. Ginawa ito with the help of a volunteer. So, first self-care kit is called A Seed Called Courage. So, dito, binibigyan or parang nililaymanize namin yung mga important concepts paano pahalagahan or alagaan yung ating sarili. So mga iba't ibang klase ng mga self-care, iba't ibang mga notion na hindi nakakatulong. So katulad ng sinasabi natin kanina na yung paghingi ng tulong ay kahinaan. So dinedebunk natin in a more friendly tone and in a more understandable and compassionate tone. Para sa mga youth natin na mga readers ay parang yun yung magiging nila, parang comfort in hearing na, okay, hindi pala kahinaan yung paghingi ng tulong. And then on our second volume naman, ang title niya ay A Garden of Compassion. So dito naman, ini-equip natin yung mga tao paano makatulong sa iba. So sa volume 1, tinutulungan natin paano tulungan yung sarili. Sa volume 2, tinutulungan natin ang individual paano tumulong naman sa iba. So dito, in-emphasize natin yung mga iba't ibang professionals na pwedeng lapitan. Yung mga nabanggit ko kanina, yon nalilimanize doon sa self-care kit na yon. Yung mga iba't ibang options natin ng professionals dito sa Philippines, paano kumausap or paano maging safe space sa ibang tao. At lahat ito ay parang in a parang journal type or like parang at your own pace na modality. So parang worksheet type na magsusulat ka, magre-reflect ka, pero may matutunan ka na pwede mo gamitin sa sarili mo at pwede mo gamitin sa iba. So libre namin ton dinidistribute. If Rotaract is interested to print out this kits, very open kami na ipaprint sa inyo yan siya. Libre nyo siya mada-download sa website nyo namin sa mentalpeach.org. Tapos feel free to reproduce it para mas mapakalat pa. Hopefully nga, yun din gusto namin, mapakalat pa talaga siya. Yung printout talaga mismo kasi iba rin yung feeling na hawak-hawak mo siya physically. Yan. Alright, thank you so much for that, ED. Ito naman, since mostly, syempre, diba, sa mga nakikinig sa atin, youth, and probably they belong to a youth organization. And marahil part sa kanila, baka iba sa kanila part ng sangguniang kabataan. Ayan. So, may suggest po ba kayong mga programs or projects na pwede nilang gawin para mas lalo nating ma-raise yung awareness of mental health dito sa Pilipinas? Ako kung nasa level na to ng sangguniang kabataan officials, I'm hoping sana na ma-encourage sila gumawa ng campaigns kung saan ini-empower yung sangguniang kabataan or yung mga youth leaders natin to be a safe space or to be at least parang peer facilitator to someone. Kasi to many na kabataan, mas madaling mag-open up
sa fellow individuals mo kaysa sa professional. So may certain level of barrier pa pag professionals, for example, or adults. So minsan yung una nilang nilalapitan is yung best friend, yung pinaka-classmate nila. So I hope makapag-create tayo ng parang modules or learning modules for those youth leaders na madalas nilalapitan para alam nila paano mag-respond, paano sumagot, at alam nila kung saan pwede silang ilapit yung mga taong nangangailangan ng tulong. So we need more, tinatawag natin yung mental health champions kasi, especially sa level ng youth, na mas, yun nga, mas madaling lapitan, mas unang nilalapitan ng mga kabataan. So kami yun talaga sana, mag-empower pa tayo ng more youth to be mental health champions kasi hindi enough ang mental health professionals sa Pilipinas to cater all mental health needs ng mga tao. Ang kailangan nating damihin ay yung mga champions para dumami yung mga safe spaces natin na kung hindi man available yung professionals, at least merong taong pwedeng tumulong sa'yo. Ayan, napakaganda ng kasagutan mo dyan. Ayan, in connection to that, Edie. Ayan, sa mga, since ito nga, as a volunteer and advocacy group, yung mga listeners natin, kasi for sure, baka merong may gusto makasali sa organization mo or magkaroon ng involvement sa inyong advocacies. So, paano nga po ba makakasali? Pwede po ba? Ano po ba yung dapat nilang gawin? Ayan. Ayun. I think sobrang perfect din ng release ng podcast na to kasi magko-call for volunteers kami in the coming weeks. So may iba-ibang positions na i-open kami for volunteers. So ano rin ang narinig ko sa ngayon. Sorry, mag-update pa kasi kami. Ano narinig ko ngayon is yung communications, graphic artists, yung mga gustong mag-talk sa mga schools, maging mental health champion, mag-share ng kanilang stories sa mga youth or sa public, yan. Finance officers, gusto nyo mag-organize ng mga events, mahilig kayo sa mag-organize ng mga events. If you are writers, if you are parang storytellers, yun, pwede kayo mag-volunteer sa amin sa Mental PH. Wait nyo lang na ma-release sa aming Facebook page yung sign-up forms. Pero yan, mag-open kami this January ng call for volunteers. And check nyo lang din kung anong positions yung akma sa inyo. Pero yun yung mga naalala ko nung nagbabasa ako ng group chat. Ayan, thank you so much for that, Edie. Ito, last question. Aside sa pag-open up for volunteers, ayan, meron ka pa bang gustong i-promote for your organization or any projects? Sige. So, ang ipopromote ko siguro sa ngayon is yung aming website, mental health directory na mental health directory. Um, Binibuild pa rin siya namin at nagka-crowdsource pa rin kami ng mga mental health facilities. So, recognize namin na baka hindi ganun ka-enough yung nasagap naming information. So, through Rotaract, kung may mga connections kayo pa sa ground or sa ibang chapters ng Rotaract all over the Philippines, we're really hoping to get your help and support para mas mabuild pa natin yung directory na ito kasi itong directory na ito yung ginagamit namin pag may mag-message or may mag-chat sa amin na saan pwedeng humingi ng tulong. Napakadali na parang send mo lang yung link para hindi na sila maghahanap. Tapos doon, tinatanong na namin magkano, nasaan, paano kayo makontak, ano yung modality, anong specialty yung binibigay nyo, psychiatrist ba yan, psychologist, etc. So yun yung mga bagay na usual na tinatanong sa amin ng mga service users or mga nangailangan ng tulong. So at least nandun na agad. So please help us promote and improve our mental health directory. And of course, follow our social media pages, .com/mentalhealthph. Yan. So, kung Twitter man yan, kung Facebook or Instagram, basta may /mentalhealthph, yan, makakapunta kayo. Even TikTok. Wala lang kami Reddit. Hindi sa amin yung Reddit. Mentalhealthph. Pero yan. All platforms, mentalhealthph, /mentalhealthph yung pangalan.
All right, thank you so much, Edie Roy, for that very insightful. Ang dami naming natutunan. Talagang talaga na naramdam namin yung passion mo talaga, and it's really your calling talaga, to spread awareness about mental health. And thank you very much kasi isa ka sa mga Pilipino talaga na may puso para ipalaganap ito. We really value your presence and we truly appreciate your effort and your time for this podcast. All right, thank you so much, Edie Roy. All right, so there you have it, everyone. And that's everything for our episode for today. And if you have any questions for our speaker for today, you can put your questions in the comment section, or you can send questions in our Facebook page, or send us an email to rcdmscholar@gmail.com, or in our evaluation link. And don't forget to give us an evaluation on how we can serve you better next time, diba? So if you learned something about this podcast, don't forget to react and share this podcast and have a chance to win surprising prizes. All right. So for more updates and upcoming episodes, don't forget to follow us and subscribe on our social media pages. On Facebook, we have the facebook.com/RACRCDMScholars. For our Instagram, we have @RCDMScholars. YouTube and Spotify, we have the RCDM Scholars. And of course, don't forget to like the page of Mental Health PH and Rotary Club of RCDM Scholars. Thank you so much for listening to our first episode. I hope to see you soon in our next episode. Until next time, everyone. Bye!